Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 16 or second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami din salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin para sa personal reading is connect ka lang sa Facebook Messenger. Ilalagay ko sa screen o dyan sa video yung original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. No? General reading tayo, Virgo. Vice versa. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. 2, 4, 5. Isa na lang pala. Gawin yung ganyan yung mga warning ha. Hindi ko sinasabi na ganun gawin nyo, umiwas kayo, i-reverse nyo. No? Bibigyan kayo ng warning kasi gusto ni universe na mapabuti ang inyong kalagayan. Kaya hindi yung negative, okay? And meron kang dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng kapatid mo, or a person, pwedeng karelasyon, magkakaroon ka ng connection sa kanya. And syempre, Virgo, lagi ko naman sinasabi sa iyo, you need to pay attention sa iyong health. Or maybe, itong taong lalaki na ito is ko-connect sa iyo dahil sa kanyang health issue. No? Vice versa. Pero sa iba sa inyo is you need to connect. You need mo mag-pay attention sa iyong health. Kung may mga nararamdaman ka, gawin. Yun, na nakita ko. And meron kang babalik ka daw mula from the basic or there's a new beginning happening to your life or may mga i-reset ka or babalik ka mula sa simula. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, di ba? Ano ba ayun? Halimbawa, mag-exercise ka na muli o kaya nakabayad ka na ng utang tapos ka na dito and you will back to the basic. Yan, may basta kung asang aspeto ng buhay mo yan. And we have the diamond. May mga diamond ba kayo? You'll be receiving or giving a precious gift. Siguro itong taon na to magbibigay sa'yo ng gift or ikaw ang bibigay ng gift sa kanya. Kung ano man yung gift yan, pera, object, material, kung ano man siya, no? But still, nandun yung gift. So nakikita ko sa'yo dito. Ingat ka lang sa mga misunderstanding na pwedeng magkaroon ng mga misunderstanding situation. Sa nakita ko sa iyo, pwede dito sa lalaki na to or sa mas connected sa iyo, sa taong mahalaga sa iyo, no? Or pwedeng nahado yung sa point na marami kang iisipin na situation, no? This time sa iba sa inyo. Baka maraming papasok sa isip mo na maybe connected siya sa pera, sa stability, sa health issue, ikaw o sa family mo o sa taong connected sa iyo. May mga baboy ba kayo? Siguro iwas na lang din kayo sa mga meet ano. May lang sa inyo naman yan. Dealing or relationship with a younger man. Pwedeng anak mo to, pamangkin, kapatid, or maybe this is you. No? Yan, maring dealing ka sa kanya. Pwedeng siya yung magbibigay sa iyo ng gift or ikaw yung magbibigay ng gift sa kanya. Pwedeng vice versa, ganyan. Or kung ano man ang connection mo, magiging connection niya sa iyo, no? And be careful, do not take a risk. Okay, may mga bagay o sitwasyon na kung titignan ko dito with a younger man or with a young person, handin yung point na huwag kang kikilos, huwag kang magdidesisyon, o huwag kang mag-move nang hindi mo napaplanong maigi. Kumbaga, nandun yung point na kailangan mong pag-isipan, pag-aralan, alamin siya sa atin. Nandun yung point na yun. And don't become an immature. Or nandun yung point na, syempre, wag ka rin maging patulero at patulera when it comes sa mga immature na tao. Okay? And we have the happiness. Congratulations kasi maaring nandun yung point na makakaramdam ka ng happiness this time. Or may mga celebration situation happen. Or may mga ise-celebrate, no? Sa iba sa inyo. So, nakita ko sa inyo kung saan aspeto ng buhay mo yan, ikaw o person who's connected sa'yo, sa mga connected sa'yo, or pwede rin may kinasisiya ka, no? Dito sa sitwasyon. Oy, meron ka na namang lalaki. Sabay ka rin, no? Dealing or relationship with a man with a blonde, gray, or white hair.
Pwedeng ikaw ito, o karelasyon mo ito, or pwede siya yung makapagbibigay ng happiness sa'yo, itong tao na to, o tsaka itong younger man na to, di ba? Tapos ito rin, o kaya is nando yung point na isa sa kanila, or ikaw is connected din, na kailangan nila ng mag-pay attention sa kanilang health issue, no? May matanda, ano? Hindi ko alam kung sino yung matanda. Pwedeng ikaw o magulang, na maaring din na meron siyang, kailangan niya rin mag-pay attention sa kanyang health issue. Yan na nakita ko. Pagtabihin natin itong dalawa. Okay. Oh, may ano nga. Romance celebration and party. Congrats. Meron kang happiness. Tsaka ito, Virgo. Ibig sabihin, may isa-celebrate ka talaga. As in, makakaramdam ka ng happiness. Pwede rin kasi, halimbawa yung bata na ito, babae o lalaki, di ba? There's something happen na naging maganda pagdating sa kanya. And you celebrate it, tsaka handun yung saya mo, no? Pwedeng nahandun sa point na yun, o pwedeng may mga birthday, mga isisip. Basta may mga successful situation happen. Kaya andito rin si happiness siya kasi pan. Yun. Naku, mukhang mainit ata sa inyo, no? Sana hindi mawala ng kuryente sa inyo. Sa iba sa inyo. Yun, congrats. Siguro sa iba naman sa inyo is nandun yung committed. Kumbaga when it comes to a relationship is good connection with the one na soulmate mo. Kasi andito si happiness sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, if this is bago, kung bago ito, kasi be careful, do not take a risk, diba? Ibig sabihin, mag-ingat ka. Masaya, oo, masaya. Diba? Pero, pwede rin na there's something happen, no? Or kailangan mo talaga na magsiyasat sa iba sa inyo. Pero nasa sayo naman yan. At malakas din naman ang pakiramdam mo. Ay, nako, nga, ano. Okay, strong emotions, passionate love, or hate. Eto na nga po, no? Mag-ingat kayo sa mga apoy. Kandila, apoy, mag-check-check kayo, mga sunog, o mag-check-check kayo sa mga kuryente nyo, sa mga saksakan nyo. Baka nag-iinit yung mga ganyang, yung mga saksakan nyo. Ingat kayo, ha? Yan. And syempre, tandaan mo palagi, lagi ko sinasabi naman sa iyo, if the emotions is high, intelligence is low. No, huwag ka malang maging patolero o patolera sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga hate situation, mga taong galit, tampo, pagkainis, pagkayamot, ganyan, mga struggle, conflict, ganyan sa iba sa inyo, pwedeng isa sa mga ganyan, mga nasabi ko sa inyo, yan, or sa iba pang aspeto ng buhay mo, pwedeng sa kasamaan sa trabaho, ganyan, pwedeng nahando sa point na naiinggit siya kasi masaya ka, di ba, nagka-success ka, pwedeng nahando sa point na yon sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang, ano, hindi ka naman din patolero. Ay, hindi pala kayo lahat. Hindi naman kayo lahat, pero marami din naman na hindi. Basta nando sa point na iyon, ano, yan, may mga pag-aaway, kumbaga, sa iba. Well, ikaw naman yan. Kaya mo na yan. Energy ni Virgo. Kung titingnan ko si happiness sa kasipan, sa kasi clone, in the fire, dito kasi is, strong emotion when it comes to unhappiness. Siguro yung inaasam-asam mo, na sana maganap kung mangyari, maaaring mangyayari yun, ano? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, yan, mga hindi pagkakaunawaan yan. Yan. Anak, dito ka. Energy ni Virgo. Mag-ingat kayo sa mga paso-paso, Uy, the sun. Gandara. Okay. Okay, when it comes to a sun, ang energy na nakikita ko sa iyo dito is parang ang dami mo daw iniisip or marami kang iisipin. Na doon sa point, may mga bagay ka na gusto mo i-structure, o may mga bagay ka na gusto mong buuin, gusto mong ayusin, may mga bagay ka na gusto mong mag-success, gusto mong ganito, gusto mong ganyan, gusto mong ganun, na doon ka sa point na yun, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is
maaring mas busy kasi yung isip nyo. Alam mo yun? Yeah, maaring magiging busy kayo or marami ka lang talagang isipin. Sa iba naman sa inyo is masaya naman kayo, no? Masaya kayo, kaso yung saya na yon is mapapalitan siya ng medyo konting emotional situation. Pwede rin kasi na may taong kokonek sa'yo na medyo hindi kayo gaano magkakaintindihan o maiirita ka lang sa kanya or maiirita sa sa'yo or hindi lang magiging good yung pag-uusap, pwedeng nahando sa point na yon, no? Yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba naman is may mga may mga disagreement situation. May mga pwede rin na may makakausap ka na medyo tao na medyo mataas yung ego niya, ganyan, mga hindi pagkakaintindihan talaga, no? Mga tension sa iba, ako nakikita, yun. May mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka, no? When it comes this time sa nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay ka rin na no, parang iniisip mo na gusto mong ma-recover or i-recover. Mag-ingat ka na lang din sa sarili mo, no? Kasi may mga pain ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may mga pananakit ng kalamnan, kasukasuan, buto-buto, may mga pagod. Kumbaga, parang pagod yung situation o pagod ka. Parang may mga situation na napapagod ka, mapapagod ka, o napapagod ka na talaga. No? Pwedeng naando sa point na yun. But still, you try to make it balance din naman yung sitwasyon. Yun. O pwede na naman may nakakausap ka na papagod ka sa kanya, di ba? O may mga iniisip ka na yun yung nakapagpapapagod sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may kokonek sa iyo na who is na distance. Yun. Kumbaga, nasa ibang bansa, o ikaw ang kokonek ka, nasa probinsya o nasa kalapit baryo. Parating kay Virgo. Parating kay Virgo. Ano po to universe? Ay, ganun. Okay. We have the 10-10, no? Ibig sabihin may completion ka, no? Kasi dalawa yung 10 mo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may lalaki. May lalaki, well, magkakaiba naman tayo. Either mas matanda sa sayo, either ka-same age mo, or mas bata sa iba sa lalaki. No? Or kapamilya. Or pwede rin kasamahan sa trabaho. Nako-connect sa'yo. Hindi ko alam kung hihingi ba siya ng suporta sa'yo o yung tao na to is sinusuportahan mo talaga. Pwedeng karelasyon din, no? Yun ang nakita ko. Or, siya ang magbibigay sa'yo ng suporta. Yun. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa'yo is, sandali maraming something eh. May mga time daw, may taong may sakit? Babae? May matanda rin kasi ako nakikita eh. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yon. Pwedeng siya yung binibigyan mo ng suporta or relatives, ganyan. Or hingi sa'yo ng suporta. Or may matanda dito na may sakit. Matanda. Babaeng may sakit. Hindi ko alam kung ikaw ito, pero babae may sakit siya. Yun ang nakikita ko dito. Pero guided siya kasi andito yung point na magkakaroon siya ng recovery. Or something need to recover. Yun ang nakikita ko. And then also parating sa iyo. Yun nga, so sabi ko may pagtulong, di ba? Parating din sa iyo, may hinihintay ka raw. Yun ang sabi. May hinihintay ka. May darating sa'yo within the 11 days, something 11 hours, 11 days. Meron kang marireceive.
merong parating na hindi ko alam kung letter siya, kung text message, news, or communication. Meron. Ako nakikita sa'yo. Isa, dalawa, tatlo, apat, something. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is nandito yung point na susumahin ko to. Kasi meron kang disappointment eh. May disappointment ako nakikita sa iyo eh. Sa iba dito, magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Kilala mo na to. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng paghihigpit o maghihigpit ka sa isang lalaki. or in your situation para may konting paghihigpit na magaganap. Basta may paghihigpit. No, sa nakita ko ito, may kakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka daw ng sitwasyon kasi marami magaganap o mangyayari na magkakaroon. Parang may sitwasyon na there's a hardship situation kasi ako nakikita. May hardship situation na magaganap o naganap o mangyayari sa buhay mo. But still, after yung hardship na yon, magkakaroon daw ng recovery sa sitwasyon. Kumbaga, is unti-unting babalik yung sigla, yung strength mo, yung power mo, yung saya mo, yung success. Yun ang sabi ha. Kasi there's a new beginning happen into your life. Yun ang sabi dito. No? Or pwede rin kasi na may babae sa iba sa inyo na tutulong sa'yo when it comes to recover dun sa sitwasyon na yun. Sa iba gano'n na, or may tutulungan ka. Ay, may babae nga. Alam mo, may pagkakaroon ka daw ng pagsasaayos. At parang ang dami mong gustong isaayos this time. Ano? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Parang ang dami mong aayusin, ang dami mong iisipin, ang dami mong dinidaydream, ang dami mong fantasizing. Mag-ingat ka lang, ano, may mga pananakit ng ulo at paa. Sa nakikita ko sa'yo dito. But still, there's a new beginning into your life. May mga fortunate outcome na kaganapan, ano. Andun din yung point na material success is coming. Congrats. Andun din yung point ng prosperity. Wealth and prosperity. Ang ganda naman yung card mo. Pero may hardship na mga ganap. Dapat iwasan ni Virgo. Alam mo, may dalawang bata ako nakita eh. Sa pagkakaalala ko ha. Ngayon lang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung sino yung dalawang bata sa buhay mo. Pero may dalawang bata ako nakita. May isang babae. May dalawang lalaki. Ako nakita. Hindi ko alam kung kapatid mo sila, anak mo sila. May ganun ako nakita. Ba't ngayon ko lang hindi ko pa sinuma kanina. Dapat iwasan ni Virgo. Thank you. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung Siyempre, hindi ko naman sinasabi na magchika-chika ka, di ba? Babae ka man o lalaki. You need to be, kung kailangan lang din na kailangan mo magsalita, magkaroon ng open up situation, gawin mo sa mga taong malapit sa iyo, no? Kung about sa mga nararamdaman mo, gusto mong sabihin, mga ganon. And then also, iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon. Kung speak out yung sinasabi ko kanina, na pwede mong ika-pressure, no? Yun. O kaya is, yung pwede mo ika-worried, o kaya wag ka mag-overthink, kung medyo pagod ka, pahinga ka lang, kung medyo kulang ka sa tulog, mas bumawi ka by na next day, kung pagising-gising ka, di ba? Andun din yung point na naiwasan mo na ma-stagnant ka sa sitwasyon mo. Kumbaga, iwasan mo na magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Kumbaga, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong, o kailangan mong mag-action ka, ganyan. Tsaka yung overkindness, o diba, pinasama ko na naman sa kayo. Naging masama na naman si ate.
May nasa inyo naman to, no? Yan. Wag lang, siguro balance na lang. Yan. And wag ka lang din mapanghihinaan ng loob kapag may mga bagay ka na gusto mong sabihin, magbigay ng opinion. Kaya umiwas ka na lang. Minsan, cooperate lang din sa iba sa inyo. Yan. Baka iba rin kasi sa inyo is mas gusto mo lang din kasi mag-isa, no? Yan. Tsaka yung mga conflict, kawalan ng pagkakaisa, mga puot, galit, hindi pagkakasundo, ganyan. Tsaka pagdating sa'yo siguro dito, self-love, no? Huwag mo kakalimutan palagi yung sarili mo na magkaroon ka ng self-love. Yun. Tingnan natin what comes to Allah. Iwasan mo yung magkakaroon ka ng mga burden, situation, anxiety, stress. What comes sa love ni Virgo? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Virgo in love, please show me. Okay, when it comes sa love. Okay. Kung ikaw is single, pwedeng may nakakausap ka na, or pwede rin na may tao dito na may attraction pagdating sa'yo. But you need to be aware dito sa tao na to, no? Kasi may secret siya, or merong struggle, o magsa-struggle yung sitwasyon nyo, no? Huwag ka lang magmadali, no? At kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito is, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, kasi itong tao to very independent. Masyado rin naging masikreto itong tao na to, no? Hanggang sa siguro may nalaman ka talaga sa kanya, nagkaroon ng attraction sa iba, ang pag-let go, and then medyo nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan o pag-aaway. Kumbaga is pwede rin na sa iba sa inyo is napagsabay ka talaga nito, no, sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko sa kanya dito is meron na rin, meron nga to. Meron to, pero ang nakita ko dito is may sitwasyon na matatapos sa kanya. Yun, sa iba sa inyo, kasi magkakaroon ng paghihiwalayan o magkakaroon ng paghihiwalay, kaya makakaisip siya na bumalik sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Or may isip ka niya. Sa iba naman sa inyo, kung may third party kayo, oo, meron. At alam mo daw eh. Alam mo daw na may third party. At aware ka dito sa sitwasyon na to. Kaya minsan siguro, doon na lang yung point na nagkakaroon ka na lang ng back and forth situation, ikakat ko ba, hindi ba, parang hindi ka rin makaalis nandun sa point na yun siguro, or pwede rin, basta may struggle pagdating sa may mga third party. Pwede rin kasi na nakakaroon ka na rin ng interest talaga, or vice versa, sa ibang tao, yung iba sa inyo ha, ganyan, yun na nakikita ko dito. Well, it's your decision naman, basta mag-focus ka lang sa sarili mo. Kasi minsan nararamdaman mo din naman na parang nag-iisa ka na rin naman, di ba? Okay, kung kayo naman is walang third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, is andun yung passion, andun yung stability, andun yung love, andun yung connection. Total, alam mo yung support is nahandoon, no? Sa nakita ko dito. Pwede rin kasi isa sa inyo tahimik talaga, or both of you is tahimik. Sa nakikita ko dito, aware kayo sa bawat feelings ng isang tao, malalim mag-isip yung isa. Maraming iniisip kasi yung isa sa inyo. Sa nakikita ko sa iyo dito, handun yung point, siguro yung isa sa inyo, medyo, hindi ko alam kung masalita ba siya, o matama lang siya sa tao. Kumbaga palatama. Siguro yung isa sa inyo, no? Yun na nakikita ko dito. But still, you try to make it balance when it comes in this connection. Sa nakikita ko dito. Ini-enjoy nyo naman yung both of you na connection sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang, siguro may mga time lang din siguro sa iba na pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, o may mga struggle na pagdadaanan, no, sa iba sa inyo.
But still aware kayo sa isa't isa. Yun yung pinaka the best point sa connection. Magkakaunawaan kayo. Tingnan natin ang iyong money. Virgo money. Oh, diba? Ang ganda ra. Uy, may devil eh. Ang ganda na nga eh. Kaso may devil eh, no? Okay, money and trabaho to ha. Pagdating sa yung money is, andun yung satisfaction na nakikita ko sa iyo, no? Andun yung success, andun yung reward, or nakukuha mo naman yung nais mo. Kumbaga, hindi ka naman empty. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko lang sa iyo dito is, andun yung point na may konting blockage when it comes sa trabaho mo or sa pera mo. Hindi ko alam bakit, pero may blockage na magaganap o magkakaroon ng blockage. Pwede rin kasi na, halimbawa is may taong ko-connect sa'yo kasi needs niya ng pera, di ba? Yun ang nakita ko. O kaya naman, yung kung may mga habit kayo na paggastos-gastos para sa pamilya nyo, para sa needs nyo, pwedeng nando sa point na yun, but still, hindi ka naman ay empty. May papasok din ako nakita may papasok din na pera akong nakikita sa'yo, sa part mo. Sa iba sa inyo, siguro may mga idea ka na i-pursue na maaari makakatulong sa'yo para mas maging maganda yung flow ng iyong kaperahan o iba sa inyo mga bagong trabaho yan ano. Yan. O kaya sa iba sa inyo is baka magkakaroon ka ng shifting. Di ba? Pang umaga, patanghali, pang gabi, section 1, section 2, section 3 sa trabaho, gano'n. Sa trabaho mo siguro nandun yung point na may mga tao talaga na hindi maiwasan yun eh. Natural yung kahit saan ka mapunta ng magtrabaho. May mga taong sinungaling, mga taong sakim at makasarili, mga controller, mga bossy, yan. Hindi may iwasan yun. Sa iba ganun na no, sa nakikita ko sa'yo dito. Basta lahan doon yung point na satisfaction sa meron ka sa ngayon. May mga positive outcome happen into your life. May isa o dalawang tao or tatlo sa iba maybe nako-connect sa'yo na connected ang pera. Yun na nakikita ko sa'yo dito. So, ibig nyo, kailangan nyo daw mag-action. But still, there's an action. Nag-action ka, ang nakikita ko sa'yo dito, no? Nag-action ka naman. Yun. Ingat na lang din kayo, no? Be organized. Baka rin kasi na may mga kagastusin din talaga kayo, di ba? Kaya rin na nai-stagnant o na-feeling stuck yung kaperahan nyo. Di ba? Arigato namaste, God bless.